What's up guys? So LMP Story Vlog. So ito, nagkaroon ako ng chance para pumunta dito sa Manila Bay. So nandito ako ngayon sa tinatawag nilang Dolomite. Yan, makikita nyo yung Dolomite. Ito na ngayon itsura ng Dolomite ngayon. After cleaning, yan, mini-maintain nila yung ano dito, kalinisan. Makikita nyo, may nagda-dragon boat. Yan, dragon boat. Tapos may mga nagpipictorial at saka may mga lumilipad na mga ibon. Ang alam ko migratory bird yan. Migratory bird hindi galing talaga sa Pilipinas. So dito na sila nagstay. Yan, daming ibon, no. Yan. Tsaka wala na yung reclamation project, yung hininto na ng tuluyan. Yan, wala nang reclamation project dito. So makikita nyo na lang yung mga barko, bangka, mga naglalambat yan, nahuhuli ng isda. So ito ang usual na kabuhayan ng mga tao dito sa Manila Bay, especially sa mga fisherman. Yan, naghahanap buhay, naghahanap ng mga makukuhang isda, tahong. Dito kasi malinis talaga dito eh. Dahil talaga may magme-maintain ng kalinisan sa Dolomite. Yan, yan ang itsura niya. So ayun, nandun yung makita nyo sa malayo yung Manila Yacht Club, saan kami nagpipishing. Yan, mga yate, maraming yate dyan, katabi ng Philippine Navy. Yan. May mga naglalambat, oh. Nakikita niyo mga naglalambat. Yan. Nagulog na sila ng lambat. Yun, good morning mga ka-story. So dito na ako, nakapasok na ako. Yan, ito na yung bagong itsura ng Dolomite after a year. Kasi last year bumisita na ako dito eh. Medyo mabasura pa last year, pero ngayon malinis na malinis siya, oh. Ay, makikita nyo ngayon ang itsura ng Dolomite. Ito yung entrance. Kung papasok kayo, dito ang entrance. Tapos doon yung exit. Ayan, sasaglit lang ako dito kasi hindi talaga dito ang sadya ko. Hindi naman kasi talaga pwede mag-fishing dito dahil mababaw. Ayun yung mga naglalambat. Titingnan ko kung yung nauli nila. Ganda na, oh. Linis, wala nang kabasura-basura. Talagang nililinis nila to. Mine-maintain nila yung kalinisan. Hindi kagaya last year, dugyot. At saka bumabagyo nung pumunta ako dito nung may bagyo. Last tayo na pagkakalam ko, mga July 2022. Ang daming isda, oh. Mapapansin nyo. Ayan, maliliit na isda. Yung mga tinatawag nilang preso, yung may yellow stripes. Ang dami, oh. Parang pangpusit pa to, ah. Pangpusit to, ah. Nakahuli pa ako dito ng pangpusit, oh. Yung lure, panghuli sa pusit.
naglalambat sila. Pwede natin itong pagtiyagaan. Ma-repair pa yung ano, shrimp decoy tawag dun. Shrimp decoy, panghuli ng pusit. Mahilig kasi sa hipon yung mga pusit, kaya ginagawa nila ng decoy na shrimp. Dami nang ingisda dito. Kumusta kaya ang huli? Kuya, meron ha? Kuya, meron na kuya? Madami? Ano? Tinatawag ko sila eh. Tingnan natin yung huli nila. Dati dito kami naliligo nung maliliit pa kami, mga batang 90s eh. Talagang ano dito, pinupuntahan ng mga kabataan noon, pero madumi yung dagat noon, daming basura. Dito nilinis naman, tawat tulong ng Diyos na kapag tulong-tulong yung mga tao, nagkaisa, kaya nilinis. So makikita nyo, may mga foreigner ang pumupunta dito, may mga Pinoy, pero nagiging commonly kasi nagiging tourist spot na to. Yan, nagiging ano siya, attractive ano siya kung tingnan sa mata ng mga banyaga, kasi nililinis na nila eh. Yung mga basura na to, kukunti na lang, unlike before talagang natatabunan to ng basura, lalo pagka after ng bagyo, may mga water lilies, yun yung mga naglalambat. Parang kilala ko pa ata ito naglalambat na to eh, mga nakasakay sa bangka. Yung ba kasi dito kilala ko eh, mga nakapag-arkila ako ng bangka sa kanila nun, nung nagbablog ako sa ano, laot. Kasama ko rin mga kaibigan ko anglers. So yung tanong sadya ko, yan, kikita nyo yung H2O na yan, H2O na yan. Diyan ako pupunta after ng ano na to, Dolomite. Ano lang to nagulat lang din ako kasi yung Dolomite ganito nakalinis eh. Hindi kagaya nung una ko napuntaan, makikita nyo sa vlog ko. Nandun naman eh, papakita ko yung ano ko, vlog ko kasi nawala kasi yung email ko. So yung Mr. Variety TV nawala na. Hindi ko na ma-retrieve yung email address ko. So yung YouTube channel ko naging ano na, LMP Variety, LMP Story Vlog. So na-transfer na po yung ano ko dun. So sa lahat ng mga subscribers ko at magiging subscribers ko, huwag nyo na pong i-subscribe yung Mr. Variety TV kasi hindi na po siya active. Ang active po is yung LMP Story Vlog. Yan, kita nyo yung mga naglalambat yan, para sila nagtataho. Titingnan natin yung mga nahuli ng mga ano na to, mga isda. Wala pa silang halos nahuli. Naglalaglag na naman sila ng lambat. Dito kasi sa parte na to mababaw to eh, so expected hindi ganun kalalaki ang mga isda dito. So yung lambat kasi nila pang malalaking isda. Ayan, may mga isda maliliit pa oh. Ayan, magtatakbo, naglalango yan, paulit-ulit. Ayan, may mga natawag nilang bugaong or granter fish sa English. Tawag dito bagaong. So yun lang, kailangan kong lumipat na. Tapos na silang ano eh, dito sa area na to, tapos na sila. Naglaglag na sila. So iba-iba na sila ng ano, iba-iba na sila ng pang laglag na lambat. Ibang spot naman. Boom, may tumalo na isda.
Nakikita lang tumalon yung isda eh. So yun lang, ka-story. Punta na ako ng H2O. So nandito na ako sa Harbor View H2O. Try ko mag-fishing dito. Kaso nawalan na ata ako ng leader line. Pwede mag-park dito kahit saan mo gusto. Mag-park ka. Kumain ka sa restaurant. Yan, maganda rin kumain dyan. Masarap pagkain sa Harbor View Restaurant. Tagal na rin ako hindi nakapag-fishing. Totoo niyan, may pasok talaga ako panggabi ng alas 9. So try ko lang ngayon, baka makahuli. Kaya sa mga trip na mga bata na to, lalambat putik na yan. So ito na, naging Pagsanan Falls na po yung gilid ng Manila Bay. Muntik na silang mayari. Buti nakaalis sila kagad. Ang lakas ng agos niya, no? Yan. Yung bata hindi makatawid, kawawa, oh. Hindi siya makatawid, eh. Daming tao. Sunday na Sunday, daming tao. Yun. Mag-set up na ako mga story. Gamit ko, skata. Ang butcher. So yun, uuwi na ako mga ka-story. Tapos na yung pamamasyal ko dito sa Manila, sa gilid ng Manila Bay. Ayun, wala ako nahuli. Susunod na lang siguro. 2 months din ako nag-stop sa pag-fishing. So yun lang, thank you for watching LMB Story Vlog. So yun guys, pauwi na ako. So nangyari, may nakasalubong ako Amerikano. May kasama siyang Pinay. Ang ginawa niya, nagtanong siya sa akin
Saan daw papuntang Mall of Asia. Eh, ang problema lang noon, nung tinuro ko na sa kanila yung lugar papuntang Mall of Asia, naglakad lang talaga sila galing CCP Complex. Napakalayo nun guys, 2 kilometers galing ng CCP Complex papuntang Mall of Asia. Tapos tirik na tirik yung araw. Yan, ganito kainit. Akala ko masasakay siya eh, like taxi, pero kasama niya yung Pilipino, naglalakad lang talaga sila. So, good luck na lang sa kanila. Sana makarating sila na maayos.